Romans chapter 3 verse 23, For all have sinned and fall short of the glory of God. Magandang araw at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang sin. At ako na pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Acampay. Sin is hamartia, which means missing the mark. Sa Greek word po, yung salitang hamartia ay ginagamit para ilarawan o describe yung sin o yung kasalanan. At yung literal meaning nito ay missing the mark. Parang yung archer na nagta-target sa bullseye pero lagi siyang pumapalya. Alam naman po natin kahit sa baril, ganun po yung meaning na hamartia o missing the mark. Ganun din po tayo sa harap ng ating Panginoon Diyos. Yung mark po ay yung perfect holiness at standard ni God. Pero kahit kailan, hindi natin yun maabot. Kaya kahit anong effort po natin, kahit anong gawin natin na gumawa ng mabuti, lagi pong kulang at hindi sakto sa pamantayan o sa standard ng ating Panginoong Diyos. Ang sin po ay hindi lang yung obvious na paggawa ng mali, kundi ito po yung hindi natin pagtupad perfectly sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So ayun, naalala ko lang yung napanood ko ito summer sa social media platform na paano makapasok sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Sinabi ng pastor na maging perfect. Tapos nagtanong yung tao, nagtawanan yung crowd. Sabi ng crowd, di ba wala kang perfectong tao kasi lahat tayo nagkasala? Yun na nga yung point. Kaya nga need natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay kasi lahat ng tao nagkasala, lahat ng tao walang perpekto, lahat ng tao hindi nakaabot sa standard ng ating Panginoong Diyos, which is to be perfect. Kaya nga sabi sa Romans chapter 3 verse 23, lahat ay nagkasala, ibig sabihin lahat tayo walang exemption ay nag-fall short sa glory ng ating Panginoong Diyos. So lahat tayo need ang salvation through Jesus Christ. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Acampay, God will not leave the guilty go unpunished. Dahil ang ating Panginoon Diyos po ay makatarungan, hindi po siya pwedeng magpalag-palagan sa ating mga kasalanan. At ganito po yun, kung ang ating Panginoon Diyos ay paparusahan lahat ng nagkasala, lahat tayo mamamatay, mawawala ng love yung just. So mag-uupos yung sinasabi sa Bible na our God is God of love and God of just. Kasi nga po kapag naparusahan lahat ng kamatayan, kasi nga po sinabi sa Romans chapter 6 verse 23 na for all have for the wages of sin is death. Lahat tayo deserve ng kamatayan, lahat tayo deserve magbayad ng mahatulan rather ng kamatayan dahil nga tayo ay nagkasala sa ating Panginoon Diyos. So hindi natin naabot yung kanyang standard. Kaya kapag naparusahan lahat ng tao na makasalanan ng kamatayan ay mawawala na doon yung love. So naman kapag hindi pinarusahan ng ating Panginoon Diyos lahat ng nagkasala dahil mahal niya lang tayo, mawawala yung pagiging just o pagiging makatarungan ng ating Panginoon Diyos. Dahil nga po doon para i-answer lahat ng yun, lahat ng katanungan na yun. Kaya nga po sinend ng ating Panginoong Diyos ang ating Panginoong Hesukristo para sa atin, para ipakita yung kanyang love, yung kanyang pagiging makatarungan. Sabi nga sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish and have everlasting life. Dahil makatarungan ng ating Panginoong Diyos, kailangan niya ng sakripisyo para sa mga kasalanan, para sa mga nagawang kasalanan ng mga tao, para sa ating mga makasalanan na mga tao ay kailangan niya ng sacrifice, which is our Lord Jesus Christ, the perfect sacrifice, isang tao na perfecto, isang tao na hindi nagkasala kailanman. At dahil love niya tayong lahat, sinend niya si Jesus Christ para hindi tayo matulan ng kamatayan. Grabe yung kung marirealize natin to na ganun pala talaga kamahal ng ating Panginoong Diyos tayo mga tao, na pati yung kanyang bugtong na anak, nag-iisang anak ay sinacrifice niya para sa atin. So yun, kaya sobrang important na John chapter 3 verse 16, dahil yun yung nagre-remind sa atin na ang ating Panginoong Diyos ay fully just and
fully loving God. Makatarungan siya equally and loving God equally sa pagiging makatarungan niya. So yun, habang nare-realize ko lang yun, habang na ano ko yun, mas habang nag-i-study ako ng Bible ay mas nare-realize ko kung gaano ka makatarungan at kung gaano ka-lovable ang ating Panginoon Diyos. Kaya yun, mabalik tayo. Kung yung human court po ay may parusa para sa nagkasala, lalo na ang ating Panginoon Diyos na perfect and just, perfect judge para sa atin. Kaya yung guilty ng tao o yung guilt natin mga tao ay hindi basta-basta mawawala kung walang kaparusahan. Ito po yung reality ng justice ng ating Panginoon Diyos. Lahat ng guilty may kapalit na judgment. Kaya nga nakakatakot isipin na kung wala si Kristo, tayo po ay siguradong harap sa kaparusahan ng ating Panginoon Diyos, which is ang kamatayan. Kaya hindi lang physical death, kundi eternal death, separation from God. Yung sinasabi sa Romans 6 sa chapter 23 na for the wages of sin is death. Yung death na yun, hindi lang yung kamatayan na parang mamamatay ka lang tapos yung spirit mo ay buhay pa rin. Hindi ganun. Eternal separation from God. So alam naman natin yung pakiramdam ng isipin na lang natin, mali pala yan. Isipin na lang natin na wala yung presence ng ating Panginoon Diyos sa atin. Imagine natin, wala yung mga necessities na naano natin sa pang-araw-araw, kahit simpleng paghinga, simpleng tawag dito, yung grace na ating, kasi merong dalawang grace, common grace and nakalimutan ko isa. So kapag nawala yung common grace na yun, yung grace ng ating Panginoon Diyos, isipin mo wala kang kayang kumain, lagi kang gutom, huminga, tas laging mainit kasi nga po pati yung lamig, yung comfort na feel natin ngayon sa pang-araw-araw nating mga buhay kasama sa grace na ating Panginoon. Isipin nyo yung lahat ng mga necessities na ano natin ngayon sa pang-araw-araw nating mga buhay mawawala. Sobrang hirap. Mababad ka nga lang sa arawan ng ilang minuto o ilang kalahating oras sobrang uncomfy na, tapos yung pawis mo sobrang tawag dito, uncomfortable na. So ayun, lalo na kaya kung eternally yung necessities na yun na matatanggal sa'yo. Ganun po yung feeling ng eternal separation from God. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katarungan ni Pastor Russell Akampay, Christ alone saved us from God's punishment. So yun, kagaya ng sinabi ko kanina sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Doon pinakita ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pagiging love and pagiging just. Kaya lahat ng yun na-fulfill na ng ating Panginoong Heso Kristo. Siya lang ang naka-fulfill na, hindi na natin kailangan ng iba. May iba kasing nag-argue na you need works just to be saved, you need religion just to be saved, you need to be ganito para ma-save, kailangan mong gawin to para ma-save, kailangan mong sumali sa ganitong organization para save. Mali po yun. Christ alone saves us from God's punishment. Pero hindi po natapos yung kwenta sa guilt at punishment. Dito po pumapasok yung good news. Si Jesus Christ, siya lang yung perfectly na nakahit ng mark na hindi natin matamaan. Siya lang yung walang kasalanan at siya lang mismo yung nagdala sa atin o nagdala ng ating kasalanan doon sa cross. Lahat ng ating kasalanan ay pinako na kasama ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Parang inako niya yung judgment na dapat para sa atin, para tayong nagpatawad o para tayo ay mapatawad rather. Kaya Christ alone yung Savior, hindi lang yung good works, hindi yung religion, hindi yung sariling kabutihan, kundi dahil siya lang yung may kakayahang bayaran yung utang natin sa ating Panginoon Diyos. Hindi mo kailangan ng religion, hindi mo kailangan ng mabubuting gawin, hindi mo kailangan magtayo ng sarili mong church para ma-save rather, para maating yung salvation. Hindi. Your faith alone in Jesus Christ saves you. Wala nang anuman.
yung good works, yung mabubuting gawa, etc., etc., that is just a fruit of salvation, or that is just a fruit of your true saving faith. Kasi isipin mo na, yung faith na walang fruit na pagiging Christ-like, it's just a false o false faith. Alam naman natin yung kabayaran ng false faith. It is death. At ayun, hindi, to be specific or to be precise, hindi good works and faith, good works plus faith ang magsasave sa atin, kundi faith alone. Explain ko kasi kapag meron kang faith sa isang tao, kunwari idol ko si Michael Jordan, syempre gagawin ko lahat para maging kagaya niya, para maging kasing galing niya sa liga o sa basketball. Ganun din po ang ating Panginoon. As a Christian, ganun din tayo mga Kristiyano. Ano ba yung pinaka-goal natin? Ang pinaka-goal natin ay maging Christ-like. So ano ba yung sa faith natin sa ating Panginoong Jesucristo, ano ba dapat yung maging bunga nun? Kapag idol mo yung isang tao, gagayahin mo siya yung magiging center ng kung ano yung gusto mong maging. Gusto natin maging kagaya o maging Christ-like ng ating Panginoon, o kagaya ng ating Panginoon sa Kristo. Syempre ano ba yung i-hit natin? Kung gawin yung mga ginawa niya rito sa mundo, yung ipamuhay yung kanya ipinamuhay rito sa mundo, yung ipamuhay yung kanyang mga salita, yung kanyang mga wisdom na iniwan para sa atin. Ganun po tayo mga Kristiyano. So yun yung faith natin sa ating Panginoon sa Kristo, is magpo-fruit ng good works, ng mga pinamuhay, ng mga itinuro ng ating Panginoon sa Kristo, kasi nga siya yung idol natin, siya yung gusto nating maging. So yung faith natin sa Kanya o sa ating Panginoong Hesus Kristo ay mag-fruit ng good works. So maling sabihin na good works plus faith can save you, kasi faith alone can save you. Good works is just a fruit of our true and saving faith. Kaya yung Romans chapter 3 verse 23 po na nagsasabing lahat ay nagkasala ay hindi nagtapos sa hopelessness, kundi nag-lead ng hope na si Jesus Christ yung sagot sa problema ng ating kasalanan. Siya lang ang makapag-save sa atin sa ating mga kasalanan. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.